Pagsisisi ng daan. Sa isang maliit na bayan sa tabi ng isang madilim na gubat, may isang kalsada na tinatawag na daan ng alaala. Maraming taon na ang nakalipas, isang magandang babae ang namatay sa isang hit and run sa kalsadang ito. Siya si Maria, isang masayahing dalaga na puno ng mga pangarap. Sa isang gabi ng bagong taon, habang siya ay pauwi mula sa isang pista, bigla siyang nahagip ng isang mabilis na sasakyan na hindi tumigil. Wala ni isang tao ang nagpatuloy sa pagtulong sa kanya. Mula noon, sinasabing ang kanyang espiritu ay naglalakad sa kalsadang iyon, naghihintay sa mga nagkamali. Kadalasan, ang mga nadadaang motorista ay nagulat ng mga kakaibang pangyayari. Minsan naririnig nila ang malungkot na tinig ni Maria na humihiling ng tulong. Minsan nakikita nila ang isang aninong babae sa madilim na bahagi ng kalsada. Isang gabi, si Elena, isang batang estudyante, ay naglalakbay sa daan ng mga alaala patungo sa kanyang bahay. Siya ay abala sa kanyang cellphone, hindi napapansin ang kanyang paligid. Habang siya ay naglalakad, bigla siyang nakaramdam ng malamig na hangin at parang may aninong mahabol sa kanya. Nang kanyang itinaas ang kanyang tingin, nakita niya ang isang magandang babae na nakatamit ng puti, nakatayo sa gitna ng kalsada, nakatingin sa kanya ng may lungkot. Agad na bumalik ang alaala ni Maria, ang dalagang pinatay sa kalsadang iyon. Sa takot, si Elena ay napaatras at nadapa. Ngunit bago siya na makabangon, narinig niya ang isang malalim na boses na nagsabi, "Tulungan mo ako." Ang boses ay may halong pighati at puot. Habang siya ay nagtatatakbo pauwi, iniisip ni Elena ang sinasabi ng kanyang mga kaibigan tungkol sa espiritu ni Maria. Pinilit niyang kalimutan ang lahat, ngunit sa mga susunod na araw, lagi siyang ginugulo ng mga panaginip tungkol kay Maria. Tuwing gabi, naririnig niya ang boses na humihingi ng tulong, umaabot sa kanyang isipan at nagiging sanhi ng kanyang pagkabalisa. Isang linggo ang lumipas at hindi na niya matiis sa mga panaginip. Nakipagkita siya sa isang matandang babae na kilala sa bayan na may alam sa mga misteryo. Minsan ang mga espiritu ay nananatili dahil sa hindi pagkakaunawaan. Sabi ng matanda, kailangan mong hanapin ang katotohanan ng kanyang pagkamatay. Sa lakas ng loob, bumalik si Elena sa daan ng mga alaala. Doon nagdasal siya at humingi ng tawad para kay Maria. "Nandito ako upang tulungan ka," sigaw niya. "Kwento mo sa akin ang nangyari." Biglang lumamig ang hangin at ang anino ni Maria ay muling lumitaw. "Matagal na ako nakalimutan," aniya. "Ngunit ang sakit ng aking pagkamatay ay patuloy na umaabot sa mga puso ng mga tao. Naghahanap ako ng hustisya." Naramdaman ni Elena ang sakit ng pag-asa ni Maria. "Gagawin ko ang lahat para malaman ang katotohanan," ang sagot niya. Nang sandaling iyon, bumuhos ang ulan at ang anino ni Maria ay unti-unting naglaho, pero hindi natapos ang kanilang koneksyon. Naghanap si Elena ng mga impormasyon tungkol sa nangyaring aksidente. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, natuklasan nila ang pangalan ng driver ng sasakyan at ang kanyang pamilya. Sa takot na makaharap ang katotohanan, nakipag-ugnayan siya sa mga tao sa bayan. Matapos ang ilang linggong paghahanap, naharap ni Elena ang pamilya ng driver. Pinagsalita niya ang tungkol kay Maria at ang sakit ng dulot ng pagkamatay nito. Sa kanyang pananalita, nagbukas ang mga alaala ng pamilya at unti-unting nakuha ang kabatiran.
Sa huli, nagdesisyon ng pamilya na humingi ng tawad sa bayan at kay Maria kahit na hindi na siya buhay. Mula noon, hindi na narinig pa ang boses ni Maria. Sa halip, ang daan ng mga alaala ay naging simbolo ng pag-asa at pagkakaunawaan. Ngunit sa mga madilim na gabi, may ilan pa ring mga tao na nagkakwento ng aninong nakita nila sa kalsadang iyon. Ang mga ito ay nagsisilbing paalaala sa lahat ng ang mga alala at sakit na nakaraan ay hindi dapat kalimutan at ang hustisya ay dapat ipaglaban kahit gaano pa man ito katagal.